Isang itim na garbage bag. Iyan lang ang halaga ng 18 taon ko. Habang bumubuhos ang ulan, pinapanood ko si Tita Miranda na nakaupo sa loob ng kanyang air-conditioned na kotse. Tuyong-tuyo at puno ng diamante. Habang tinatangay ng hangin ang kaisa-isang litrato namin ng kapatid kong si Mayumi. Wala kang utang na loob, Sandra. Ang huling sabi niya bago isarado ang bintana. Pero hindi niya alam, ang itinapon niya sa putikan ay hindi basura, kundi isang binhi na handang lumaban para mabuhay. Sa gabing ito, namatay ang dating Sandra at sa pagpatak ng ulan, ipinapangako ko, babawiin ko ang lahat. Huwag ka nang umarte, Sandra. 18 taon ka na ngayong araw. Tapos na ang kontrata ng ampunan sa'yo. You are expired. Ang mga salitang yon ni Tita Miranda ay mas malamig pa sa aircon ng opisina ng abogado. Nakaupo siya sa tapat ko, prenteng-prente, habang hinihipan ang bagong manicure niyang kuko na kulay dugo. Walang emosyon ang kanyang mukha. Parang nagtatapon lang siya ng lumang resibo na hindi na kailangan. Napahigpit ang hawak ko sa maliit na cupcake na nasa kandungan ko. Kanina ko pa ito iniingatan. Pinili ko ito gamit ang naipon kong barya mula sa paglalaba para sa mga mare. May isang maliit na kandila sa gitna. Birthday ko ngayon, pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ipinangako ko sa kapatid kong si Mayumi na sabay kaming magwi-wish pagdating ko sa visiting room. Inayos ko ang nanginginig kong boses. Tita, naiintindihan ko po. Aalis ako, pero parang awa niyo na. Gusto ko lang pong makita si Mayumi. Kahit 5 minuto lang. Ibibigay ko lang po itong cupcake. Wala na si Mayumi. Putol niya agad, ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Tila huminto ang pagtibok ng puso ko. Ang ingay ng aircon ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Po? Anong wala na? Closed adoption, Sandra. Sagot niya na parang nagpapaliwanag sa isang batang mahina ang ulo. May isang mag-asawang galing States, mayaman, disente, hindi katulad ng magiging buhay mo sa labas. Pinirmahan ko na ang papel kaninang umaga. Nakaalis na sila. Nalaglag ang cupcake mula sa kamay ko. Gumulong ito sa makintab na sahig, nadurog ang icing at nabali ang kaisa-isang kandila. Ganon din ang pakiramdam ng dibdib ko. Nadurog, nabali. Hindi, bulong ko at naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Nangako ako sa kanya, tita. Sabi ko, babalikan ko siya. Sabi ko, walang iwanan. Bakit hindi niyo man lang ako pinagpaalam? Tumayo si Tita Miranda at inayos ang kanyang mamahaling blazer dahil ayaw kong sirain mo ang kinabukasan niya. Ano ang maibibigay mo sa kanya, Sandra? Wala kang pera, wala kang bahay. Isa ka lang hamak na ampon na pinalaki sa awa ng iba. You are nothing but baggage. Hayaan mo nang lumipad ang kapatid mo. Lumapit siya sa akin. At sa halip na yakapin ako bilang kadugo, tinapik niya lang ang balikat ko na para bang nandidiri siya. Happy birthday, Sandra! Welcome to the real world! Iniwan niya akong nakatulala sa loob ng opisina. Ang sakit ay hindi pisikal, pero parang may humiwa sa lalamunan ko kaya hindi ako makahinga. Si Mayumi, ang maliit niyang kamay, ang tawa niya kapag kinikiliti ko siya. Wala na. Ija, isang mahinang boses ang bumasag sa aking pagtulala. Nag-angat ako ng tingin. Si Attorney Isidro, ang matandang abogado na kanina patahimik sa sulok, ay may inaabot na isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang kanyang kamay. Kunin mo ito, bulong niya, habang pasimple niyang tinitingnan ng pinto. Baka bumalik si Tita Miranda. Galing ito sa Lolo Gavino mo. Matagal na niyang ibilin ito bago siya namatay, na ibigay lang sa'yo sa araw ng iyong ika-18 kaarawan. Kinuha ko ang envelope. Mabigat ito. Ano po ito? Titulo ng lupa sa San Mateo. At ito, inabot niya ang isang maliit na sobre na may lamang 3,000 piso.
Iyan na lang ang natira sa trust fund. Sandra, makinig kang mabuti. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at awa. Huwag na huwag mong ibebenta ang lupang iyan. Kahit anong mangyari, kahit gutom na gutom ka na, huwag mong pipirmahan ang anumang papel na galing sa Tita Miranda mo. Naiintindihan mo ba? Hindi ko man lubos na maunawaan. Tumango ako. Lumabas ako ng gusali. Bit-bit ang isang itim na garbage bag na naglalaman ng lahat ng gamit ko. Ilang lumang damit, isang kumot, at ang brown envelope. Bumubuhos ang ulan sa labas. Tila nakikiramay ang langit sa unos na nasa loob ng dibdib ko. Wala akong payong. Hinayaan kong basain ng ulan ang mukha ko para hindi mahalata ng mga tao na umiiyak ako. Yakap-yakap ko ang envelope sa loob ng aking damit para hindi ito mabasa. Ito na lang ang meron ako. Ito na lang ang natitirang connection ko sa pamilyang minsan ay naging akin. Sumakay ako ng bus pa San Mateo. Sa bawat pagandar ng sasakyan palayo sa ampunan, parang hinihila ang bituka ko. Iniisip ko si Mayumi. Nasaan kaya siya ngayon? Umiiyak ba siya? Hinahanap ba niya si Ate Sandra? Patawarin mo ako, bunso. Bulong ko sa hangin habang nakasandal ang noo sa malamig na salamin ng bintana. Patawarin mo si ate dahil wala akong nagawa. Gabi na nang makarating ako sa address na nakasulat sa papel. Madilim ang paligid. Walang poste ng ilaw. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na paminsan-minsan ay sumisilip sa makapal na ulap. Ang daan ay maputik at masukal. Ang huni ng mga kuliglig at palaka ay nagpapataas ng balahibo ko. Ito na ba yon? Ang pamana ni Lolo? Sa dulo ng maputik na daan, nakita ko ang bahay. Halos manlumo ako. Hindi ito bahay. Isa itong lumang bodega na gawa sa kinakalawang na yero. Ang kalahati ng bubong ay nakalaylay na at ang mga damo sa paligid ay mas matangkad pa sa akin. Mas mukha pa itong tirahan ng multo kaysa tirahan ng tao. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko, pagkatapos kong magpakabait at magtiis ng 18 taon, ito lang ba ang halaga ko? Isang basurang lupa para sa isang basurang tao? Aakmang hahakbang na sana ako, papalapit ng biglang may umilaw na malalakas na spotlight mula sa likuran ng bodega na bumulag sa aking paningin. Dumagundong ang lupa. Isang malakas na ugong ng makina ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang masanay ang mata ko sa liwanag, nanlaki ang mga ito sa takot. Isang dambuhalang bulldozer ang nasa harap ko. Ang higanting pangayod nito ay nakataas. Tila isang halimaw na handang-handang lamunin ang kaisa-isang bubong na masisilungan ko. At ang makina ay umaandar, umuusad, papalapit ng papalapit sa akin at sa bodega. Hindi ako nag-isip. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang pangako ko kay Mayumi. Kung mawawala ang lupang ito, mawawalan ako ng pag-asa na mabawi siya. Kaya sa halip na tumakbo palayo, tumakbo ako pasulong. Hinarang ko ang aking sarili sa gitna ng maputik na daan. Nakatayo sa harap ng dambuhalang makina na tila isang langgam na naghahamon ng away sa isang elepante. Tinaas ko ang aking mga kamay at iwinagayway ang brown envelope kahit na nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Tigil! Itigil nyo yan! Sigaw ko. Kahit na nilalamon ng ugong ng makina ang boses ko, ang higanting bakal ay patuloy na umusad. Ang liwanag ng spotlight ay nakakabulag. Naamoy ko na ang usok ng diesel at ang init ng makina. Pakiusap! Tahanan ko to! Pumikit ako ng mariin. Hinihintay ang pagbangga ng malamig na bakal sa aking katawan. Isang matinis na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Naramdaman ko ang hangin ng higanting pangayod na huminto. Ilang pulgada na lang mula sa mukha ko. Ang init na ibinubuga ng makina ay tumatama sa pisngi ko. Bumukas ang pinto ng driver's seat ng padabog. Isang lalaki ang tumalon pababa. Mataas siya. Malaki ang katawan at nakasuot ng maruming t-shirt at construction boots na puno ng putik.
Ang mukha niya ay nababalutan ng grasa at pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Sira ulo ka ba?" Sigaw niya habang nagmamartsa papalapit sa akin. Ang boses niya ay parang kulog na mas nakakatakot pa sa makina kanina. "Gusto mo bang mamatay? Kung hindi ako nakapreno agad, pira-piraso ka na sana ngayon." Napaurong ako. Niyakap ko ng mahigpit ang aking bag. Siya ba ang tauhan ni Tita Miranda? Papatayin na ba nila ako? "Umalis ka dyan!" utos niya habang pinapahiran ng pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. May kontrata ako. Nagibain ang tambakan na, "To ngayong gabi. Private property to. Trespassing ka, miss." "Hindi!" sagot ko. Kahit nanginginig ang tuhod ko, pinilit kong patatagin ang boses ko. Inilahad ko sa kanya ang titulo ng lupa na bahagya ng nabasa ng ambon. "Hindi ako trespassing. Ako ang may-ari nito. Ako si Isandra Magsino at walang gigiba sa bahay ko." Napatigil ang lalaki. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ko ng marahas at itinapat ito sa ilaw ng bulldozer. Kumunot ang noo niya habang binabasa ang pangalan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Basang-basa, payat, may bitbit na garbage bag at nanginginig sa lamig. "Ikaw ang Magsino?" tanong niya na may halong pagdududa. Ibinalik niya ang papel sa akin. Ang sabi sa akin ng nag-utos, "Abandonado na to. Wala nang nakatira. Tambakan na lang ng basura." "Hindi ako basura," madiin kong sagot. Bagamat naramdaman ko ang hapdi ng mga salitang iyon dahil iyon din ang ipinaramdam sa akin ni Tita Miranda kanina. At hindi ito tambakan. Ito ang pamana ng lolo ko. Bumuntong hininga ang lalaki ng malalim. Tila nauubusan na ng pasensya. Hinubad niya ang kanyang hard hat at kinamot ang magulo niyang buhok. "Miss, tingnan mo nga ang paligid mo. Hindi bahay iyan. Isang malakas na hangin lang. Bibigay na ang bubong na yan. Delikado dito. Umuwi ka na sa inyo." "Wala akong uuwian," bulong ko. Sapat lang para marinig niya. "Wala na akong ibang matutuluyan. Kaya parang awa mo na. Huwag mong sirain ang bubong ko." Nagkatitigan kami ng ilang sandali. Ang mga mata niya ay madilim at pagod. Parang may bitbit din siyang mabigat na mundo. Katulad ko. Sa huli, siya ang unang umiwas ng tingin. "Tsk!" singal niya. Tinalikuran niya ako at naglakad pabalik sa bulldozer. "Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko trabahong mag-alaga ng mga nagpapakamartir." Sumampa siya sa makina at pinatay ang ilaw. Biglang bumalot ang matinding dilim sa paligid. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kanyang pickup truck na nakaparada sa gilid. Aalis na siya. Ligtas na ako. Pero kasabay ng pag-alis niya ay ang pagdating ng panibagong kalaban. Ang dilim at ang katahimikan ng gubat. Niyakap ko ang sarili ko. Napakadilim na hindi ko makita ang sarili kong mga kamay. Paano ako matutulog dito? Paano kung may ahas? Paano kung may masasamang loob? Biglang bumukas ulit ang pinto ng truck niya. Bumaba siya at naglakad pabalik sa kinaroroonan ko. May dala siyang isang bagay na umiilaw. Inilapag niya ang isang heavy-duty na emergency lamp sa ibabaw ng isang putol na troso sa tabi ko. "Kunin mo," sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang boses niya ay, sa unang pagkakataon, hindi na pasigaw, kundi pagod na lang. Walang kuryente dito. Madilim ang bangin sa likod. Ayokong makita sa balita bukas na nahulog ka at namatay. Masasayang lang ang pagpreno ko kanina. Bago pa ako makapagpasalamat, tumalikod na siya at sumakay sa truck. Umalis ang sasakyan, iniwan akong mag-isa, kasama ang liwanag ng lamp na ibinigay ng isang estranghero. Pumasok ako sa loob ng bodega. Ang loob ay mas malala pa kaysa sa labas. Amoy luma, amoy amag, at amoy lupa. Ang sahig ay semento na puno ng bitak. May ilang piraso ng yero na nakalawit. Sa isang sulok, may isang lumang papag na gawa sa kawayan, pero sira-sira na ang higaan. Inilatag ko ang aking kumot sa pinakamalinis na parte ng sahig.
Umupo ako at binuksan ang garbage bag para kumuha ng jacket. Gutom na ako. Ang huli kong kain ay kaninang tanghali pa. Tiningnan ko ang durog na cupcake na nasa bulsa ko. Ito na lang ang handa ko. Kinain ko ito ng dahan-dahan, ninanam namang tamis na humahalo sa alat ng aking mga luha. Happy birthday, Sandra! Bati ko sa sarili ko sa gitna ng dilim. Nagawa mo. May bahay ka na. Hahayaan kitang umiyak ngayong gabi. Pero bukas, magsisimula tayong lumaban. Humiga ako sa malamig na semento. Yakap ang aking mga tuhod. Ang tunog ng gabi ay nakakatakot. Ang huni ng mga kuliglig ay parang mga bulong. Ang patak ng ulan sa butas-butas na yero ay parang mga yabag ng paa. Bawat kaluskos ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at inisip na katabi ko si Mayumi. Dahil sa pagod, hindi ko na malayang nakatulog ako. Nagising ako ng madaling araw dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Basa ang likod ko. Agad akong napabangon, ang puso ko ay kumakabog. Baha ba? Tumutulo ba ang bubong? Hinawakan ko ang sahig kung saan ako nakahiga. Basa nga. May tubig na umaagos mula sa isang malaking bitak sa semento. Pero napatigil ako. Hindi ito ulan. Ang ulan ay malamig. Ang tubig na humahaplos sa mga palad ko ay mainit. Umuusok. May amoy ito na parang asupre pero hindi masangsang, kundi parang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Sa gitna ng madilim at malamig na bodega, habang nanginginig ako sa ginaw ng madaling araw, ang tubig na ito ay nagbibigay ng kakaibang init na tila yumayakap sa pagod kong katawan. Saan nanggagaling ang init na ito? Nakatitig ako sa bitak sa sahig kung saan bumubukal ang tubig. Sa liwanag ng umaga na sumisilip sa mga butas ng bubong, nakita ko ang manipis na usok na umaangat mula rito. Singaw. Mainit na singaw. Dahan-dahan kong inilubog ang aking mga daliri sa maliit na lawalawaan ng tubig na naipon sa semento. Napapikit ako. Ang init ay hindi nakakapaso. Ito ay nakapapawi. Para itong yakap na tumatagos sa aking balat at humahaplos sa mga buto kong naninigas sa lamig. Kumuha ako ng tabo na nahanap ko sa mga kalat sa labas at sumalok ng tubig. Ibinuhos ko ito sa aking mukha. Ang amoy ay medyo kakaiba, parang pinaghalong lupa at nilagang itlog. Pero nang dumampi ang tubig sa pisngi ko, naramdaman ko ang pagginhawa ng aking pakiramdam. Ang hapdig ng mga gasgas sa aking braso mula sa pagbubuhat kahapon ay tila humupa. Ito ba yon, Lolo? Bulong ko sa hangin. Ito ba ang sinasabi ni attorney na huwag kong ibebenta? Hindi ginto, hindi langis, kundi mainit na tubig sa gitna ng malamig na gubat. Napangiti ako ng mapait. Siguro nga para sa isang tulad ko na sanay sa lamig ng pag-iisa, ang init na ito ay sapat na kayamanan. Pero hindi nakakabusog ang mainit na tubig. Kumalam ang sikmura ko. Kailangan ko ring ayusin ang bubong bago dumating ang ulan mamayang gabi. Nagpasya akong bumaba sa bayan. Bit-bit ang natitira kong pera. Naglakad ako papunta sa palengke ng San Mateo. Ramdam ko ang mga mata ng mga tao na nakakatingin sa akin. Siguro ay dahil sa suot kong damit na hindi pa napapalitan o sa buhok kong medyo magulo. Para sa kanila, isa akong dayuhan, isang pulubi na naligaw sa kanilang teritoryo. Huminto ako sa isang hardware store. Nakasilip ako sa mga pako at martilyo. Ang mahal. Kung bibilhin ko ang martilyo, halos kalahati na agad ng pera ko ang mawawala. Paano na ang pagkain ko? Paano na ang pamasahe kung sakaling kailanganin kong puntahan si Mayumi? Hiya, kanina ka pa nakatitig dyan. Bibilhin mo ba? Napalingon ako. Isang ali na may maamong mukha at nakasuot ng apron ang nakangiti sa akin. Siya ang may-ari ng katabing tindahan ng bigas, pero siya rin ang nagbabantay sa hardware. Gusto ko sana, Nay. Sagot ko ng mahina. Kaso, kulang po ang dala ko. Babalik na lang po ako.
Tumalikod na ako para umalis pero tinawag niya ako. Teka, ikaw ba yung bagong lipat sa lumang bodega sa taas? Yung lupa ni Mang Gavino? Tumango ako, kinakabahan. Baka palayasin din na niya ako. Pero sa halip na magalit, ngumiti siya. Inabot niya sa akin ang isang supot ng pako at isang lumang martilyo na mukhang gamit na pero matibay pa. Ako si Aling Biona, kaibigan ako ng lolo mo noon. Madalas siyang bumili ng bigas sa akin. Sige na, kunin mo na yan. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag-luwag ka. Mahirap matulog ng tumutulo ang bubong. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng mata ko. Sa unang pagkakataon mula nang palayasin ako, may nagmagandang loob sa akin. Salamat po. Maraming salamat po, Aling Biona. Umuwi ako na may dalang bagong pag-asa. Hindi lahat ng tao ay katulad ni Tita Miranda. Pagdating ko sa bodega, agad akong kumilos. Kumuha ako ng lumang hagdan na gawa sa kawayan na nakasandal sa pader. Inakyat ko ang bubong. Mataas. Nakakahilo. Pero kailangan kong takpan ang mga butas gamit ang mga retasong yero na napulot ko. Pumwesto ako at sinubukang magpukpok. Mahirap pala. Sa bawat pukpok ko, parang tumatalbog lang ang martilyo. Masakit sa braso. At ang init ng araw ay nagpapahilo sa akin. Aray! Sigaw ko nang matamaan ko ang aking daliri sa halip na ang pako. Nabitawan ko ang martilyo at dumulas ito pababa ng bubong. Lumikha ng maingay na kalampag habang bumabagsak sa lupa. Napaupo ako sa yero, hawak ang namamagang daliri at doon na bumuhos ang luha ko. Ang sakit! Hindi lang ang daliri ko, kundi ang buong pagkatao ko. Pagod na ako. Akala ko ba matapang ka? Natigilan ako. Kilala ko ang boses na yon. Malalim, bariton, at laging galit. Sumilip ako sa ibaba. Nakatayo doon si Rocco, nakasandal sa kanyang pickup truck, hawak ang martilyo na nalaglag ko. Nakatingala siya sa akin. Salubong ang kilay. Bumaba ka nga dyan, utos niya. Bago ka pa mahulog at maging problema ko pa ang paglilibing sa'yo. Dahan-dahan akong bumaba. Hiyang-hiya ako. Nakita na naman niya akong mahina. Kaya ko naman eh. Katwiran ko habang pinupunasan ng luha ko. Nadulas lang. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinubad niya ang kanyang t-shirt at isinabit ito sa side mirror ng truck. Nanlaki ang mata ko. Ang balat niya ay sunog sa araw at ang bawat kalamnan sa kanyang likod at braso ay bakat na bakat, tanda ng ilang taong pagbabanat ng buto sa construction. May mga peklat siya sa likod, mga linyang puti na parang marka ng latigo o hiwa. Kinuha niya ang pako mula sa kamay ko nang walang pasabi. Umakyat siya sa hagdan nang mabilis at sanay na sanay. Napanood ko lang siya mula sa ibaba. Ang bawat pukpok niya ay tiyak at malakas. Walang nasasayang na galaw. Inaayos niya ang mga yero, tinatapalan ng mga butas, at pinapatibay ang mga gilid na lumalaylay na. Tumutulo ang pawis sa kanyang likod habang tinatamaan siya ng tirik na araw. Bakit niya ito ginagawa? Kahapon lang, gusto niya akong palayasin. Nang matapos siya, bumaba siya na parang wala lang nangyari. Pawisan siya at hinihingal ng bahagya. Kumuha ako ng baso at sinalinan ito ng tubig mula sa jug na dala ko. Salamat, sabi ko. Inaabot ang baso sa kanya. Bakit mo ako tinulungan? Tinanggap niya ang tubig at ininom ito ng isang lagukan. Tinitigan niya ako gamit ang kanyang seryosong mga mata. Dahil maingay kang magpukpok, nakakarindi sa tenga. Napaiwas ako ng tingin. Alam kong hindi iyon ang totoong dahilan. Biglang tumunog ang cellphone niya na nasa bulsa ng pantalon. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, naging madilim at puno ng pag-iingat. Tumalikod siya ng bahagya para sagutin ang tawag. Hello? Oh, nandito ako sa site. Tahimik lang ako, pero hindi ko maiwasang marinig ang sunod niyang sinabi. Hindi ko itutuloy. Sabi ni Rocco,
at may diin ang bawat salita niya. Kahit doblehin niyo pa ang bayad, hindi ko gigibain ang bahay na to. Hanap na lang kayo ng ibang gagawa ng maruming trabaho niyo. Pinatay niya ang tawag at humarap ulit sa akin. Isinuot niya ang kanyang t-shirt. Aalis na ako. Huwag kang tatanga-tanga sa pag-akyat sa bubong sa susunod. Papasok na sana siya sa truck nang biglang may dumating. Isang makintab na itim na sasakyan ang pumasok sa maputik na daan. Kontras na kontras ang kintab nito sa dumi ng paligid. Huminto ito sa tapat namin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kilala ko ang sasakyang yan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pulis. Sumunod na lumabas si Tita Miranda, nakasuot ng sunglasses kahit napapadilim na. May ngisi sa kanyang mga labi na nagpapataas ng balahibo ko sa batok. Well, sabi ni Miranda habang tinatanggal ang kanyang salamin. Tiningnan niya ako tapos kay Rocco. Mukhang nagkakatuwaan kayo dito sa squatter area na ito. Sayang naman dahil kailangan ko nang tapusin ang kasiyahan niyo. Bumaling siya sa pulis. Chief, iyan ang sinasabi ko. Haluhugin niyo ang lugar. Sigurado akong dito niya tinatago ang mga droga. Ilabas ang droga, Sandra. Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka namin sa putikan. Ang boses ni Tita Miranda ay tila kuko ng pusa na kumakalmot sa aking pandinig. Nakatayo siya doon, payapa at magara, habang ang dalawang pulis ay nagsisimulang pumasok sa loob ng aking bodega. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa semento ay tila tumatapak sa aking puso. Napahawak ako ng mahigpit sa martilyo na ibinigay ni Aling Viona. Ito ang gamit na ginamit ko kanina para ayusin ang aking masisilungan, ang simbolo ng aking pagsisikap na mabuhay ng marangal. Pero ngayon, sa harap ng awtoridad, ang martilyong ito ay mukhang isang sandata ng isang desperadong kriminal. Tita, anong droga? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Sigaw ko. Ang aking boses ay pumiyok dahil sa pinaghalong takot at matinding pagkalito. Kakarating ko lang dito kagabi. Paano ako magkakaroon ng ganoong bagay? Iyan din ang sabi ng lahat ng mga adik, Sandra. Muling sagot ni Miranda. Sabay kumpas sa mga pulis. Sige na, Chief. Halugugin niyo ang bawat sulok. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang luho niya. Nagsimula ang kaguluhan. Narinig ko ang kalansing ng mga lata na itinatumba nila. Ang aking garbage bag na naglalaman ng iilang damit ay ibinuhos sa sahig. Ang aking kumot na maingat kong itiniklop ay inapakan ng kanilang maruruming bota. Ang bawat piraso ng aking pagkatao ay muling nilalapastangan sa harap ng aking mga mata. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Parang bumalik ako sa sandaling pinalayas ako sa opisina ni attorney. Ang pakiramdam na wala kang laban, ang pakiramdam na kahit anong linis ng konsensya mo, dudumihan at dudumihan ka pa rin ng mga taong may kapangyarihan. Hahakbang na sana ako papasok para pigilan sila nang biglang may isang malakas at mainit na kamay ang humawak sa braso ko. Aso, huwag! Bulong ni Rocco. Nakatayo siya sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mababakas ang anumang takot. Hayaan mo sila. Kapag pumasok ka, lalo ka lang nilang mapagbibintangan. Pero Rocco, wala akong droga. Nilalagyan nila ako ng bay. Paiyak kong sabi. Tumingin si Rocco kay Tita Miranda. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang halong galit at pagkilala. Masyado namang gasgas ang laro mo, madam. Hindi ba pwedeng baguhin mo naman ang script? Napatigil si Miranda. Tinitigan niya si Rocco ng matagal. Tila sinusubukang alalahanin kung saan niya nakita ang lalaking ito. At sino ka naman? Ang bago niyang kasabwat? O baka naman ikaw ang supplier niya? Hindi natinag si Rocco. Humakbang siya pasulong. Hinarang ang katawan niya sa pagitan ko at ni Miranda. Ako ang foreman ng proyektong ito. At saksi ako na simula kaninang madaling araw,
Wala pang lumalapit sa bodegang ito maliban sa akin at sa batang ito. Kung may makikita silang droga sa loob, ibig sabihin lang noon ay may nagtanim habang wala kaming malay. Eksaktong pagkatapos sabihin iyon ni Rocco, isa sa mga pulis ang lumabas mula sa bodega. May dala siyang isang maliit na plastic sachet na may lamang puting pulbos. "Chief, may nakuha kami sa ilalim ng papag," sabi ng pulis. Para akong binaril sa dibdib. Nanlambot ang aking mga tuhod. Sa ilalim ng papag, wala akong inilalagay doon. "Ayan na," ani Miranda, at ang kanyang nangiti ay mas lalong lumapad. "Arestuhin niyo na siya at kunin niyo na rin ang lalaking yan. Siguradong magkasama sila sa kalokohan na ito." Lalapit na sana ang pulis para pusasan ako nang biglang tumawa si Rocco. Isang tawang maikli at puno ng pangungutya. "Teka muna, Chief," sabi ni Rocco habang inilalabas ang kanyang cellphone. "Bago niyo kami pusasan, baka gusto niyo munang panoorin ang video na ito. Nakalimutan niyo yata na bago ako maging foreman, isa akong security consultant. Ang bulldozer ko, may dashcam yan na nakaharap mismo sa pinto ng bodega. At ang dashcam na yon, naka-night vision. Nakita ko ang paninigas ng mukha ni Tita Miranda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Iniharap ni Rocco ang screen ng cellphone sa mga pulis. Dito sa video, bandang 3:00 ng madaling araw, may isang lalaking naka-hoodie na pumasok sa bodega habang natutulog si Isandra. At tignan nyo, paglabas niya, wala na siyang hawak. "Chief, hindi ba yan ang tauhan ni Madam Miranda na nakatayo sa tabi ng sasakyan niya?" Tumingin ang mga pulis sa lalaking driver ni Miranda. Ang lalaki ay biglang namutla at hindi mapakali. Naging mabilis ang mga pangyayari. Ang mga pulis na mukhang ayaw din namang madamay sa isang maling aresto ay nagsimulang mag-alinlangan. "Madam, mukhang kailangan nating linawin ito sa istasyon. Hindi namin pwedeng arestuhin ang bata kung may ganitong ebidensya." "Kalokohan!" sigaw ni Miranda. Ang kanyang voice ay unti-unti nang nawawala. "Peke ang video na yan. Isang pakanalang yan ng mga squatter na ito." "Sige madam," hamon ni Rocco. "Ipalab natin ang video at isama na rin natin ang fingerprints sa sachet na nakuha nyo. Sigurado akong hindi fingerprints ni Isandra ang makikita nyo doon." Nangalit ang bagang ni Miranda. Alam niyang talo siya sa pagkakataong ito. Tumingin siya sa akin ng may matinding puot. Isang tingin na nangangakong hindi pa ito ang huli. "Hindi pa tayo tapos, Sandra. Tandaan mo, hawak ko pa rin ang kapatid mo. Isang tawag ko lang, hindi mo na siya makikita kahit kailan." Sumakay si Miranda sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot paalis, kasunod ang mga pulis na halatang napahiya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng putikan, nanginginig ang buong katawan. Binitawan ko ang martilyo at napaupo sa lupa. Ang lahat ng takot na kinimkim ko kanina ay biglang bumuhos sa anyo ng iyak. Naramdaman ko ang isang malaki at magaspang na kamay na pumatong sa aking balikat. Hindi ito masakit. Ito ay matatag. Ito ay proteksyon. "Tahan na," mahinang sabi ni Rocco. "Wala na sila." Nag-angat ako ng tingin sa kanya. "Bakit mo ako tinulungan? Bakit mo itinaya ang lisensya mo para sa akin?" Tumingin si Rocco sa malayo, sa papalubog na araw. Dahil ayaw ko sa mga taong gumagamit ng yaman para manapak ng maliliit. At dahil lumingon siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Dahil may kakilala ako na katulad mo, na walang lumaban para sa kanya noong kailangan niya. Hindi na ako nagtanong pa. Nanatili lang kaming tahimik habang ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa paligid. Biglang tumunog ang luma kong cellphone sa loob ng bag. Isang hindi kilalang numero. Agad ko itong sinagot. Umaasa na baka si attorney ito. Pero ang narinig ko ay isang mahinang hikbi. Ate Sandra, ang puso ko ay tila tumigil. Mayumi? Mayumi, ikaw ba yan?"
Ate, natatakot ako. Iyak ng kapatid ko. Dinala nila ako sa isang malaking bahay. Sabi nila, hindi na kita makikita. Ate, iligtas mo ako. Sinasaktan nila ako kapag hindi ako kumikilos ng mabilis. Mayumi, nasaan ka? Sabihin mo kay ate kung nasaan ka. Sigaw ko, habang mabilis na tumatulo ang mga luha ko. Pero bago pa makasagot si Mayumi, narinig ko ang isang malakas na kalampag at ang boses ng isang babae na sumisigaw. Naputol ang tawag. Tumingin ako sa cellphone ko. Wala na. Patay na. Napasandal ako sa pader ng bodega. Ang pakiramdam ko ay tila gumuho ang buong mundo sa ibabaw ko. Sa dinami-dami ng bawal na pagsubok, bakit ang kapatid ko pa ang kailangang magdusa? Ganito na lang ba? Pagkatapos kong maligtas sa kulungan, ang kapatid ko naman ang nasa impyerno. Mayumi. Mayumi, sumagot ka. Parang awa mo na. Nanginginig ang buong katawan ko habang paulit-ulit kong pinipindot ang screen ng cellphone. Pero wala na. Patay na ang tawag. Ang boses ng kapatid ko, ang kanyang mga hikbi, ay tila nakaukit na sa hangin ng gabi, paikot-ikot sa aking isipan at sadyang dinudurog ang bawat piraso ng aking puso. Napaluhod ako sa maputik na sahig ng bodega. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila saksak sa aking dibdib. Paano nila nagawang saktan ang isang batang walang kinalaman sa kasakiman nila? Bakit kailangang si Mayumi ang magbayad para sa lupang ito? Huwag kang sumuko. Ang boses ni Rocco ay galing sa dilim, malapit sa akin. Rocco, sinasaktan nila siya. Iyak ko, habang nakasubsob ang mukha ko sa aking mga palad na puno ng putik. Wala akong kwentang ate. Narito ako. May lupa, may bubong. Pero ang kapatid ko ay nasa kamay ng mga halimaw. Ano ang gagawin ko? Saan ko siya hahanapin? Naramdaman ko ang paglapit ni Rocco. Hindi siya nagsalita agad. Narinig ko lang ang mabigat niyang paghinga at ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang lupa. Pagkatapos, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na humawak sa aking magkabilang balikat. Pilit akong itinatayo mula sa aking pagkakaluhod. Tumayo ka, Sandra. Mahina ngunit madiin niyang utos. Ang pag-iyak ay hindi makakahanap sa kapatid mo. Ang pagluhod ay hindi makakatalo kay Miranda. Kung gusto mong mabawi si Mayumi, kailangan mong malaman kung bakit desperado ang tita mo na makuha ang lupang ito. Doon matatagpuan ang alas mo. Pinunasan ko ang aking mga mata gamit ang dulo ng aking damit. Tumingin ako sa paligid ng madilim na bodega. Sabi ni attorney, may iniwan si Lolo, isang lihim na kailangan kong protektahan. Pero wala akong makita, kundi mga kalawang at alikabok. Kinuha ni Rocco ang emergency lamp at itinapat ito sa sahig, doon sa bahagi kung saan bumubukal ang mainit na tubig. Ang tubig na ito, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit dito itinayo ni Mang Gavino ang bodega. Tulungan mo ako. Nagsimula kaming maghalughog. Inusog namin ang mga lumang gamit at kinalas ang ilang bahagi ng nabubulok na kahoy sa gilid ng dingding. Habang gumagawa kami, napansin ko ang mga galaw ni Rocco. Bawat kilos niya ay tila may kasamang hapdi. Nang mapadaan ang liwanag ng lamp sa kanyang likod, muli kong nakita ang mahahabang peklat na bakat sa kanyang balat. Rocco, tawag ko sa kanya habang hinihingal. Sino ang gumawa niyan sa'yo? Napatigil siya sa paghila ng isang mabigat na kaban. Tumingin siya sa akin at sa loob ng ilang sandali, nakita ko ang galit na hinaluan ng matinding pagsisisi. Ang tita mo, sagot niya, at ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. 5 taon na ang nakalilipas. Isa akong junior architect sa kumpanya niya. Pinagawa niya sa akin ang isang gusali na alam kong mahina ang pundasyon dahil sa tinipid na materyales. Tumanggi ako. Pero ginamit niya ang pirma ko, dinaya ang mga dokumento at nang gumuho ang kabilang wing ng gusali habang itinatayo.
Ako ang sinisi. Ako ang nakulong. At sa loob ng selda, doon ko nakuha ang mga markang ito. Napasinghap ako. Patawarin mo ako, Rocco. Hindi ko alam na ganun din ang ginawa niya sa'yo. Umiling siya. Huwag kang humingi ng tawad para sa kasalanan ng iba. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magpapagamit sa kanya. Kaya noong makita kita dito, nakatayo sa harap ng bulldozer, nakita ko ang sarili ko. Isang taong itinaya ang lahat para sa tama. Nagpatuloy kami sa paghahanap hanggang sa marating namin ang pinakasulok ng bodega sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang gulong. Doon, nakita namin ang isang bahagi ng semento na tila mas bago kaysa sa iba. May isang maliit na bakal na singsing na nakabaon dito. Gamit ang lakas ni Rocco, hinila niya ang singsing. Isang parisukat na napaangat, nagbubukas sa isang maliit na hambimat sa ilalim ng lupa. Mabilis akong kumuha ng isang lumang kahon ng lata mula sa loob. Punong-puno ito ng alikabok, pero maayos pa ang pagkakasara. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob, may ilang itim na notebook at isang nakatuping sulat na may pangalan ko, para kay Isandra. Binasa ko ang sulat sa ilalim ng malamig na liwanag ng lamp. Ang sulat ni Lolo Gavino ay puno ng paalala. Sinabi niya na ang lupang ito ay nakaupo sa ibabaw ng isang hiyas ng San Mateo. Isang natural na bukal ng mineral na may kakayahang magpagaling ng mga karamdaman. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lupang kinalalagyan ng resort ni Miranda sa kabilang burol ay ilegal na pumasok sa hangganan ng lupa ni Lolo. Kaya pala, bulong ni Rocco habang binabasa ang mga mapa. Kung malalaman ng gobyerno ito, guguho ang buong negosyo ni Miranda. Mawawala ang resort niya dahil nakatayo ito sa lupang hindi sa kanya. Ito ang paraan para mabawi si Mayumi, sabi ko. At naramdaman ko ang pagbangon ng isang bagong lakas sa aking dibdib. Ito ang alas ko laban sa kanya. Pero habang binubuklat ko ang huling notebook, napansin ko ang isang bagay. May isang pahina na pinunit. Ang pahinang iyon ay tila naglalaman ng lokasyon ng pinakapuso ng bukal, ang bahaging may pinakamataas na halaga. Sino ang kumuha nito? Tanong ko. Bago pa makasagot si Rocco, bigla kaming nakarinig ng isang kakaibang tunog mula sa labas. Hindi ito tunog ng ulan. Hindi rin ito tunog ng hangin. Amoy usok. Mabilis kaming tumakbo sa pintuan ng bodega. Nanlaki ang aking mga mata sa nakita ko. Sa paligid ng aming bakod, may mga anino ng mga lalaking may hawak na sulo. Isang malakas na tunog ng pagtapon ng bote ang narinig. At pagkatapos ay sumiklab ang apoy sa tuyong damo sa gilid ng bodega. Sinusunog nila tayo! Sigaw ko. Ang liwanag ng apoy ay mabilis na kumalat, tila mga pulang daliri na gustong lamunin ang kaisa-isang pag-asa ko. At sa gitna ng usok, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa loob ng isang itim na van sa malayo. Ang malamig na tingin ni Miranda, nagsimulang uminit ang paligid. Ang tuyong kahoy ng bodega ay madaling kapitan ng apoy. Wala kaming tubig na sapat para patayin ang ganito kalaking sunog. Ang usok ay nagsisimulang pumasok sa loob, dahilan para kami ay mapaubo ng malakas. Sandra, kunin mo ang mga dokumento. Sa likod tayo dadaan. Sigaw ni Rocco habang hinahawi ang ilang nasusunog na harang. Niyakap ko ang kahon ng lata. Sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang takot para sa sarili ko. Ang tanging nasa isip ko ay ang mga salita ni Lolo at ang tinig ni Mayumi. Kung mamamatay ako dito, mamamatay din ang pag-asa ng kapatid ko. Hindi ko hahayaang mawala ito. Sigaw ko sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ang init. Parang gusto na akong tunawin ng impyernong ito na unti-unting lumalamon sa kaisa-isang lugar na itinuturing kong tahanan. Ang usok ay tila mga itim na kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Bawat hininga ko ay may kasamang hapdi at lasa ng abo. Sandra,
Ang bintana! Dito tayo! Sigaw ni Rocco. Niyakap ko ng mahigpit ang kahon ng lata ni Lolo. Kahit na nasusunog na ang dulo ng aking kumot, hindi ko binitawan ang mga dokumentong iyon. Ito ang buhay ni Mayumi. Ito ang kaisa-isang armas namin laban sa kadiliman. Naramdaman ko ang pagbagsak ng ilang piraso ng nasusunog na kahoy mula sa bubong. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa tuyong kahoy ay parang mga bulong ng demonyo. Muntik na akong matumba sa sobrang hilo. Pero naramdaman ko ang matatag na braso ni Rocco na sumalo sa akin. Binuhat niya ako at marahas na itinulak palabas sa maliit na bintana sa likod bago pa tuluyang gumuho ang hamba ng pinto. Bumagsak ako sa putikan. Malamig ang lupa pero ramdam ko pa rin ang init ng apoy sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko ang bodega na halos balot na ng kulay kahel at pulang liwanag. Sunog! Tulong! May sunog sa itaas. Nagulat ako nang makarinig ng mga boses mula sa ibaba ng burol. Ang mga anino ng mga tao ay nagsimulang magsidatingan. Nakita ko si Aling Viona na tumatakbo habang may bitbit na timba, kasunod ang ilang kalalakihan mula sa palengke na may dalang mga hose at pamingwit ng tubig. Bayanihan, mga kapitbahay, huwag nating hayaang matupok ang alaala ni Mang Gavino. Sigaw ni Aling Viona. Napatulala ako. Ang mga taong akala ko ay titingnan lang ako bilang isang dayuhan. Ang mga taong akala ko ay walang pakialam. Narito sila ngayon, nakikipaglaban sa apoy para sa akin. Ang bawat buhos nila ng tubig, ang bawat sigaw ng pagtutulungan, ay tila isang haplos sa sugatan kong puso. Pero masyadong malakas ang apoy. Ang bawat timba ng tubig ay tila hinihigop lang ng init. Nawawalan na ako ng pag-asa habang pinapanood ang bodega na unti-unting nagiging abo. Hindi maaari. Bulong ko, ang mga luha ko ay mabilis na natutuyo dahil sa init. Eksaktong sa sandaling iyon, isang kakaibang panginginig ang naramdaman ko mula sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ito lindol. Ito ay isang pressure na parang may gustong pumutok mula sa pusod ng lupa. Narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagkakabitak ng semento mula sa loob ng nasusunog na bodega. Ang init ng apoy ay tila naging mitya para sa isang bagay na matagal nang nakakulong sa ilalim. Biglang-bigla, isang dambuhalang kulum ng tubig ang sumabog mula sa gitna ng bodega. Ang tubig ay hindi lamang basta tubig. Ito ay kumukulong bukal na sumisigaw, tumatama sa nagbabagang bubong at bumabagsak na parang isang mainit na ulan sa buong paligid. Ang puting singaw ay bumalot sa buong lugar, tila isang mahiwagang ulap na nagmula sa kailaliman ng San Mateo. Ang apoy na kanina ay napakabangis ay biglang napalitan ng puting usok. Ang tunog ng pagsisisingasing ng tubig at apoy ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Napatigil ang lahat. Si Aling Viona, si Rocco, at ang mga kalalakihan ay tila naging mga estatwa habang pinapanood ang himalang nagaganap. Ang bodega ay hindi na nasusunog. Ito ay naliligo sa isang mainit at mineral na bukal na hindi humihinto sa pag-agos. Tumayo ako nang nanginginig. Lumapit ako sa gilid ng guhong bodega. Ang tubig na umaagos sa aking paanan ay malinaw, mainit, at may dalang amoy ng buhay. Ang mga sugat ko sa siko at tuhod mula sa pagkakahulog kanina ay naramdaman kong kumirot ng bahagya at pagkatapos ay tila gumaan ang pakiramdam. Ang hiyas! Bulong ni Rocco habang nakatingin sa bumubulwak na tubig. Sandra, lumabas na ang hiyas ng San Mateo. Ang init ng sunog ang nagpabukas sa baradong ugat ng bukal. Lumingon ako sa kalsada sa malayo. Nakita ko ang itim na van ni Tita Miranda na mabilis na humaharurot paalis. Alam kong nakita niya. Alam kong alam na niya na ang planong sunugin ako ay naging susi para lumabas ang kayamanang matagal na niyang kinakamkam. Kinabukasan, hindi nakatahimikan ang bumabalot sa aking lupa. Ang balita
tungkol sa himalang bukal ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Maaga pa lang, may mga matatandang may sakit sa rayuma ang naglakad paakyat sa burol. Bit-bit ang kanilang pag-asa. "Hija, pwede bang makahingi ng kaunting tubig?" Tanong ng isang matandang lalaki na hirap ng maglakad. Sabi nila, ang tubig dito ay pinagpala. Tumingin ako kay Rocco. Tumango siya sa akin. Isang tipid ng ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi. "Sige po, o lolo." Sagot ko habang inaalalayan siya. Wala pong bayad. Ang tubig na ito ay para sa lahat ng nangangailangan ng hilom. Habang pinapanood ko ang mga tao na nagbababad ng kanilang mga paa sa mainit na tubig, habang naririnig ko ang kanilang mga kwento ng pagtitiis at pag-asa, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Hindi ito ang init ng apoy na gustong pumatay sa akin. Ito ang init ng pag-ibig at kalinga. Doon ko napagtanto, ang misyon ko ay hindi lang protektahan ng lupa. Ang misyon ko ay gamitin ang lupang ito para magbigay ng buhay sa iba, habang binubuo ko ang sarili kong buhay para kay Mayumi. "Sandra," tawag ni Rocco habang inaayos ang ilang natirang gamit. "Kailangan nating mag-ingat. Ngayong alam na ng buong mundo ang meron ka dito, mas lalong magiging mapanganib ang paligid." Hindi titigil si Miranda hanggat hindi niya nasasakal ang bukal na ito. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang kapatid ko. "Hayaan mo siyang sumubok, Rocco. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Kasama ko na ang lupang ito. Kasama ko na ang mga tao." At tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. "Kasama na kita." Bawat tunog ng barya na nahuhulog sa loob ng aking lumang alkansyang lata ay parang tibok ng puso ni Mayumi na naririnig ko. 20 piso, 50 piso, 100 piso. Para sa iba, maliit na halaga lang ito. Pero para sa akin, ito ang mga baitang ng hagdan na unti-unti kong inaakyat para mabawi ang kapatid ko. Ang nasunog na bodega ay hindi na amoy abo at kamatayan. Sa tulong ni Rocco at ng ilang mga kapitbahay mula sa bayan, binuhay namin ang lugar. Gamit ang mga kawayan na pinagdugtong-dugtong ni Rocco, gumawa kami ng mga daluyan ng tubig mula sa bukal patungo sa mga maliliit na palanggana at pool na gawa sa bato. Simple lang ang paraiso ko. Walang aircon, walang mamahaling tiles, pero may mga halamang gamot sa paligid at ang sariwang hangin ng San Mateo. Sandra's Healing Springs. Iyan ang nakasulat sa karatula na gawa sa kahoy na ako mismo ang nagpinta. "Masyadong mababa ang singil mo, Sandra." Puna ni Rocco habang inaayos ang huling daluyan ng tubig. Pawisan siya. Ang kanyang suot na sando ay bakas ang bawat galaw ng kanyang mga balikat. Sa ganda ng tubig na to, kahit 500 ay papatulan ng mga turista mula sa Maynila. Umiling ako habang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Hindi ko ito itinayo para lang sa mga mayaman, Rocco. Itinayo ko ito para sa mga taong tulad ko. Mga pagod ang katawan at sugatan ng puso na walang sapat na pera. Para sa mga resort na katulad ng kay Tita Miranda. Ang tubig na galing sa lupa ay libreng ibinigay ng Diyos. Bakit ko ipagkakait? Tumigil si Rocco sa paggawa at tinitigan ako. May kakaibang lambot sa kanyang mga mata na bihira kong makita. Lumapit siya sa akin. Kinuha ang walis mula sa kamay ko at ipinatong ang kanyang malapad na palad sa aking noo para punasan ng isang patak ng pawis na malapit nang pumasok sa aking mata. "Masyado kang mabait para sa mundong ito," bulong niya. Ang boses niya ay malalim, parang haplos ng pilus sa gitna ng katahimikan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang lapit niya sa akin. Amoy araw siya at amoy sariwang kawayan. Sa sandaling iyon, parang nakalimutan ko ang lahat ng pait ng nakaraan. Parang ang mundong ito ay kaming dalawa lang. "Salamat, Rocco." Mahina kong sagot. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Salamat sa pananatili mo dito. Alam kong marami kang pwedeng puntahan na mas magandang trabaho.
Pero pinili mong tulungan ako. Hindi ako narito para sa trabaho, Sandra. Sagot niya at naramdaman ko ang marahan niyang pagpiga sa aking balikat. Narito ako dahil gusto kong makitang muli ang nangiti mo na totoo. Yung ngiting walang kasamang takot. Muntik ko nang masandal ang ulo ko sa kanyang dibdib pero biglang may tumawag mula sa gate. Isang grupo ng mga turista ang dumating. Sabik na maranasan ang sinasabing himalang bukal. Naging abala ang mga sumunod na araw. Mula madaling araw hanggang gabi, hindi nauubusan ng tao. Ang mga matatanda ay masayang nagkukwentuhan habang nakababad ang mga paa sa mainit na tubig. Ang mga ina ay nagpapahinga habang binabantayan ang kanilang mga anak. Ang lupang dati ay isinumpa. Ngayon ay puno ng tawa at pasasalamat. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, alam kong may batang nakamasid. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga tuwalya, napansin ko ang isang lalaki. Naka-shades siya at nakasuot ng itim na polo shirt. Hindi siya mukhang turista. Hindi siya nagbababad sa tubig. Sa halip ay palakad-lakad siya sa gilid ng main pool. Tila may tinitingnan o sinusukat. Naramdaman ko ang kaba. "Sir, may kailangan po ba sila?" Lapit ko sa kanya. Ngumiti siya ng pilit. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala naman, miss. Hinahangaan ko lang ang swerte mo. Mula sa basura, nakagawa ka ng ginto. Pero alam mo naman ang ginto. Madaling manakaw, madali ring madumihan." Bago pa ako makasagot, mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas. Pagdaan niya sa tapat ng main tank kung saan nanggagaling ang pinakamainit na tubig, nakitang ko ang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay. May inihulog siyang isang maliit na botelya sa loob ng main tank bago siya tuluyang kumaripas ng takbo patungo sa isang naghihintay na sasakyan sa labas. "Sandali! Anong ginawa mo?" Sigaw ko habang pilit siyang hinahabol, pero huli na. Mabilis na humarurot ang sasakyan paalis, nag-iiwan ng usok at alikabok sa aking mukha. Agad akong bumalik sa main tank. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang tubig. Ang malinaw at kumikinang na tubig na ipinagmamalaki ko ay unti-unting nagbabago ng kulay. Nagkakaroon ito ng madilim na mantsa, parang tinta na kumakalat sa bawat sulok ng tangke. At kasabay nito ay ang pag-alingawngaw ng isang masangsang na amoy. Amoy ng kemikal na nakakasulasok sa ilong. "Rocco! Rocco, tulong!" Sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng panginginig at takot. Mabilis na tumakbo si Rocco patungo sa akin. Nang makita niya ang kulay ng tubig, kaagad siyang kumuha ng isang mahabang kawayan para tignan ng ilalim. "Huwag kang lalapit, Sandra. May lason o kemikal silang inihulog." Pero Rocco, ang mga tao, ang mga nasa pool. Lumingon ako sa ibaba kung nasaan ang mga bata at matatanda na masayang nagbababad. Kung umabot sa kanila ang tubig na ito, baka mapahamak sila. Tumakbo ako pababa, sumisigaw ng paulit-ulit. "Umalis kayo sa tubig! Ngayon din, may panganib. Pakiusap, umahon na kayo." Naguluhan ang mga tao. Ang iba ay natatakot, ang iba naman ay nagrereklamo dahil sa istorbo. Pero bago pa man sila tuluyang makatayo, isang malakas na tili ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Ang balat ko, ang sakit. "Ate Sandra, nakakapaso ang tubig." Nakita ko ang isang batang lalaki na umiiyak habang hawak ang kanyang mga binti na mabilis na namumula at nagkakagutay-gutay na parang napapaso ng asido. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na sigaw ng iba pang mga bisita. Ang kaguluhan ay naging isang madilim na bangungot sa loob lamang ng ilang segundo. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig. Ang paraiso ko, ang pangarap ko para kay Mayumi. Sa isang iglap, naging lugar ito ng sakit at pagdurusa. Hindi, bulong ko, habang nararamdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. "Bakit kailangang mangyari ito?"
Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang itim na polo shirt na lalaki sa malayo. Nakatayo sa ibabaw ng burol. Nakatanaw sa amin habang hawak ang kanyang cellphone. Tila may kinakausap siya. Tila may ibinabalitang tagumpay. At sa sandaling iyon, ang galit na nananalaytay sa aking mga ugat ay mas naging mainit pa kaysa sa bukal na nasira. Ngunit bago ako makakilos, naramdaman ko ang paghila ni Rocco sa akin. Sandra, kailangan nating isara ang valve. Ngayon din, bago pa malason ang buong daluyan ng tubig sa bayan. Ngunit huli na ang lahat. Narinig namin ang tunog ng sirena ng ambulansya at pulis na papasok na sa aming tarangkahan. Ang mga taong kanina ay nagpapasalamat sa akin. Ngayon ay tumitingin sa akin na may halong puot at paninisi. Ganito na lang ba? Sa bawat hakbang ko pa itaas, laging may humihila sa akin pabalik sa putikan? Iposa siya. Ang lamig ng bakal na sumakop sa aking mga pulso ay tila yelong dumaan sa aking buong pagkatao. Nakatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na kanina lang ay nag-aabot ng tuwalya at pag-asa. Ngayon ay tila marumi at mapanganib sa paningin ng batas. Huwag po. Wala siyang kasalanan. Nakita ko ang isang lalaki na may inihulog sa tubig. Sigaw ni Rocco habang pinipigilan ng dalawang pulis. Pero ang kanyang boses ay nalulunod sa galit na hiyaw ng mga tao. Sinungaling, mamamatay tao. Ginamit mo ang tubig para saktan kami. Isang babae ang lumapit sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng luha habang karga ang kanyang anak na may mga palto sa binti. Akala ko mabait ka, Sandra. Akala ko kahanay ka namin. Isa ka rin palang halimaw. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihing mas masakit pa sa paso ng asido ang marinig ang mga salitang yon mula sa kanila. Pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Nanatili akong nakatitig sa kanila. Ang aking paningin ay lumalabo dahil sa luha. Ang bawat puot sa kanilang mga mata ay parang kutsilyong humahati sa aking kaluluwa. Isinakay ako sa loob ng mobile ng pulis. Habang umaandar ito palayo, nakita ko si Rocco na naiwan sa gitna ng kaguluhan. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot. Hindi para sa sarili ko, kundi sa katotohanang baka pati siya ay talikuran na ako. Ang loob ng selda ay madilim, malamig at amoy kalawang. Bawat tunog ng pagsara ng rehas ay tila huling hininga ng aking kalayaan. Umupo ako sa isang sulok, niyakap ang aking mga tuhod at hinayaan kong bumuhos ang lahat ng pait. Naalala ko si Mayumi. Naalala ko ang boses niya sa telepono. Ate, iligtas mo ako. Patawad, bunso. Bulong ko sa hangin ng madilim na selda. Pati ang tanging pag-asa nating dalawa, kinuha na nila. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Hindi ako kumain, hindi ako uminom. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mabilis na pagtibok ng puso at ang tulo ng tubig mula sa gripo sa labas. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa, pero ngayon ay nagpapaalala lang ng aking pagkatalo. Sandra! Napatingala ako. Sa labas ng rehas, nakatayo si Rocco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang kanyang damit ay puno pa rin ng putik at mantsa ng kemikal. Pero sa kanyang mga mata, walang bakas ng pag-aalinlangan. Rocco! Napaos ang boses ko. Bakit narito ka pa? Dapat lumayo ka na. Baka madamay ka pa sa akin. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Madiin niyang sabi habang iniaabot ang isang plastik ng pagkain sa pagitan ng mga rehas. Nakuha ko na ang ebidensya, Sandra. Hindi ako natulog kagabi. Pinuntahan ko ang lahat ng junk shop sa paligid para makita kung may nakapulot ng botelyang itinapon ng lalaki. At nakita ko rin ang isang dashcam mula sa sasakyan ng isang turista na nakaparada sa labas noong oras na yon.
Nagliwanag ang aking paningin. Totoo? Makakalabas na ako? Tumango si Rocco, pero ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Sandali na lang, Sandra. Ang abogado ni Miranda ay gumagawa ng paraan para patagalin ang proseso, pero hindi nila kayang itago ang katotohanan. Ang lalaking nakaitim na polo shirt, nahuli na siya ng mga tauhan ko. Nakikanta na siya. Gusto kong magpasalamat, gusto kong umiyak sa tuwa, pero may isang bagay na nagpabigat muli sa aking dibdib. Paano ang bukal, Rocco? Paano ang lupa? Huminga siya ng malalim. Sinelyuhan ng munisipyo ang lugar. Sabi nila, kontaminado ang lupa. Pero alam nating dalawa na ang tubig ay patuloy na dumadaloy sa ilalim. Ang tubig ang maglilinis sa sarili nito, Sandra. Katulad mo. Makalipas ang 2 araw, nabuksan ang rehas. Sa labas ng istasyon, sinalubong ako ng liwanag ng araw na tila isang himala. Pero hindi lang si Rocco ang nandoon. Nakatayo sa harap ng isang mamahaling itim na kotse si Tita Miranda. Hindi siya nakangiti ngayon. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang designer bag. Akala mo ba panalo ka na, Sandra? Sabi niya habang lumalapit sa akin. Ang boses niya ay parang bulong ng isang ahas. Nakawala ka nga sa kulungan, pero tignan mo ang paligid mo. Ang mga tao sa San Mateo, galit pa rin sila sa'yo. Ang lupa mo, wala nang kwenta dahil sa takot nila. Humakbang siya ng mas malapit hanggang sa maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng aking paghihirap. At ito ang huli kong regalo para sa'yo. Inabot niya sa akin ang isang puting sobre. Isang legal na dokumento mula sa korte. Dahil sa nangyaring insidente, napatunayan ng social services na wala kang kakayahang magbigay ng ligtas na kapaligiran para sa isang bata. Ang guardianship mo kay Mayumi ay permanenteng binawi na. Ibibigay siya sa isang pamilya na lilipad na patungong ibang bansa bukas ng madaling araw. Hindi! Sigaw ko, pilit kong inaabot ang kanyang blazer pero mabilis siyang lumayo. Hindi niyo pwedeng gawin yon. Ako ang kapatid niya. Wala kang magagawa, Sandra. Sabi niya habang sumasakay sa kanyang kotse. Wala kang pera, wala kang reputasyon, at wala ka ng oras. Goodbye, Isandra. Isipin mo na lang na wala ka ng kapatid. Humaharurot ang kotse paalis. Iniwan akong muli sa gitna ng kalsada. Hawak ang dokumentong tila hatol ng kamatayan sa aking pangarap. Lumingon ako kay Rocco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, pero nakita ko rin ang determinasyon. Rocco, kailangan nating pigilan sila. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng desperasyon. Kailangan nating mahanap kung nasaan si Mayumi bago mag-umaga. Alam ko kung nasaan sila. Sagot ni Rocco habang binubuksan ang pinto ng kanyang truck. Pero Sandra, kailangan nating magmadali. Isang pagkakataon na lang ang meron tayo. At sa pagkakataong ito, kailangang maging handa kang itaya ang lahat, pati ang lupang ito. Bukas ng madaling araw, hindi mo na siya kapatid. Magiging anak na siya ng ibang tao, sa ibang bansa, at wala ka nang magagawa, Isandra. Ang mga salitang iyon ni Tita Miranda ay paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Mas masakit pa sa bawat latay ng hagupit ng tadhana. Hawak ko ang dokumento ng korte, ang papel na nagsasabing wala akong kwentang ate. Ang puting papel na ito ang pumuputol sa huling hibla ng pamilyang meron ako. Nakatayo ako sa gitna ng masukal na bahagi ng aking lupa. Hawak ang isang lumang manika ni Mayumi na nahanap ko sa ilalim ng mga guho ng bodega. Marumi na ito. Sunog ang ilang bahagi ng buhok, pero amoy baby powder pa rin. Amoy ng aking kapatid. Niyakap ko ito nang mahigpit habang ang aking mga hikbi ay humahalo sa ihip ng hangin. Ganito na lang ba? Pagkatapos kong ipaglaban ang lupang ito sa apoy at lason, kailangan ko rin bang isuko ang aking kadugo? Sandra, naramdaman ko ang presensya ni Rocco sa aking likuran. Hindi ko siya nilingon. Rocco,
Kailangan ko ng 5 milyong piso. Iyon ang hinihingi ng abogadong makakagawa ng paraan para pigilan ang paglipad nila bukas. 5 milyon para sa isang pagkakataon. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera sa loob ng ilang oras? Tumingin ako sa paligid. Ang lupang ito, ang bukal na bumubulwak sa ilalim, ito ang tanging kayamanan ko. Pero ang halaga nito ay hindi sapat kung walang bibili nito agad-agad. Eksaktong sa sandaling iyon, isang puting sasakyan ang pumasok sa bakuran. Lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Miss Magsino, ako ang kinatawan ng Summit Verde Holdings. Narinig naming kailangan nyo ng mabilis na pondo. Narito ang tsekeng nagkakahalaga ng 10 milyon. Pirmahan nyo lang ang waiver na ito at sa amin na ang lupang ito, pati ang karapatan sa bukal. Nanginig ang aking kamay. 10 milyon. Higit pa sa kailangan ko para mabawi si Mayumi. Pero ang kapalit ay ang lahat ng pinaghirapan ni Lolo Gavino. Ang kapalit ay ang pangarap naming magkapatid na magkaroon ng sariling tahanan. Kinuha ko ang panulat. Tumingin ako kay Rocco. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila hinihintay ang aking desisyon. "Huwag mong gawin yan, Sandra," mahina niyang sabi. "Wala na akong ibang paraan, Rocco. Kapatid ko ang nakataya dito. Sigaw ko. Ang mga luha ko ay pumatak sa dokumentong pipirmahan ko. Ano ang kwenta ng lupang ito kung wala si Mayumi sa tabi ko? Ang lupa ay lupa lang, pero ang kapatid ko ay iisa lang." "May ibang paraan," madiin niyang sagot. Inagaw niya ang panulat mula sa aking kamay. "Kapag ibinigay mo ang lupang ito sa kanila, habang buhay kang magiging alipin ng konsensya mo dahil binitawan mo ang tanging bagay na nag-uugnay sa inyo ng lolo mo. At higit sa lahat, hindi ka sigurado kung tutupad sila sa pangako." "Eh ano ang gagawin ko? Saan ako kukuha ng pera?" Hindi sumagot si Rocco. Sa halip, kinuha niya ang susi ng kanyang truck at ang mga titulo ng kanyang mga kagamitan sa konstruksyon na laging nakatago sa kanyang dashboard. Tinalikuran niya ako at mabilis na naglakad patungo sa kanyang sasakyan. "Rocco, saan ka pupunta?" Humarurot ang kanyang truck paalis. Naiwan akong nagtataka at nag-iisa sa gitna ng dilim. Lumipas ang 2 oras. Ang bawat segundo sa orasan ay tila isang tunog ng martilyo na nagpapako sa aking puso. 8:00 na ng gabi. 4:00 ng umaga, ang lipad ni Mayumi. Nang bumalik si Rocco, hindi na niya dala ang kanyang truck. Nakasakay na lang siya sa isang lumang tricycle. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay madumi. At wala na ang kanyang suot na mamahaling relo. Ang kaisa-isang alaala ng kanyang amang namayapa. Inabot niya sa akin ang isang bag na puno ng pera. 4 milyong piso. Iyan ang nakuha ko sa pagbebenta ng truck ko, ng lahat ng makina ko, at pati ang titulo ng maliit kong apartment sa bayan. Ang natitirang 1 milyon, hiniram ko sa mga dati kong kasamahan sa construction. Napatakip ako ng bibig. "Rocco, bakit? Iyon ang buhay mo. Yun ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon." Ngumiti siya ng tipid, isang nangiting puno ng sakit at katapatan. "Sabi ko sa'yo, Sandra, ang bahay ay hindi gawa sa semento. Gawa ito sa mga taong nasa loob nito. Ang truck at makina, pwedeng kitain muli. Pero ang pagkakataong mailigtas ang pamilya, minsan lang dumarating. Hindi ko hahayaang mawala sa'yo ang lahat dahil noong nawala sa akin ang lahat noon, walang tumayo para sa akin. Ngayon, ako ang tatayo para sa'yo." Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, magaspang, puno ng kalyo at nanginginig sa pagod. Sa sandaling iyon, hindi ko na naramdaman ang lamig ng gabi. Ang init ng kanyang sakripisyo ay bumalot sa akin, nagbibigay ng lakas na hindi ko akalaing meron ako. "Ate," bulong ko sa sarili ko habang mahigpit na hawak ang bag ng pera. "Lalaban tayo."
Sumakay kami sa tricycle at mabilis na tinahak ang daan patungo sa Maynila. Ang biyahe ay puno ng kaba. Bawat lubak ng daan ay tila nagpapaalala sa amin na nauubos na ang oras. Habang nasa biyahe, tumunog ang cellphone ni Rocco, si Attorney Isidro. "Rocco, nahanap ko na siya," sabi ng matandang abogado sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng pananabik. Ang Nyantyung-bian na hinihintay natin, ang taong nakakaalam kung nasaan dinala si Mayumi at ang lahat ng dumi ng Tita Miranda mo sa social services, papunta na kami sa airport. "Sino siya, attorney?" tanong ko. Ang dati niyang sekretary na tinanggal niya ng walang bayad. 3 taon na ang nakalilipas. Hawak niya ang lahat ng ebidensya ng suhol at huwad na dokumento. Nakahinga ako ng malalim. May pag-asa pa. Pero nang malapit na kami sa toll gate ng expressway, isang hanay ng mga itim na sasakyan ang biglang humarang sa aming daan. Napilitang huminto ang tricycle. Bumaba mula sa isa sa mga sasakyan ang mga tauhan ni Miranda. May hawak silang mga bakal na pamalo. "Hindi kayo makakarating sa airport, Isandra," sabi ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa amin. Humakbang si Rocco sa harap ko. Hinarang ang kanyang katawan para protektahan ako. "Sandra, itakbo mo na ang pera. Huwag kang lilingon. Ako na ang bahala dito." "Pero Rocco, takbo!" sigaw niya, kasabay ng pagsugod ng mga lalaki sa kanya. Narinig ko ang tunog ng unang tama ng bakal sa balikat ni Rocco, pero hindi siya natumba. Nanatili siyang nakatayo, tila isang pader na hindi matitibag, habang ako ay nagsimulang tumakbo sa gitna ng kadiliman ng kalsada, bitbit ang huling pag-asa ng aking kapatid. Sa bawat hakbang ko, ang tanong na paulit-ulit na humihiwa sa aking puso. Makakarating ba ako sa oras? O ang sakripisyo ba ni Rocco ay mauuwi lang sa wala? Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng airport ay nag-iiwan ng mantsa ng putik. Hingal na hingal ako. Ang aking buhok ay gulo-gulo at ang aking mga paa ay halos bumigay na sa pagod. Pero wala akong pakialam sa mga tingin ng mga taong nakasuot ng magagarang damit. Sa loob ng bag na yakap-yakap ko, naroon ang dugo at pawis ni Rocco. Naroon ang huling pagkakataon namin ni Mayumi. "Mayumi! Mayumi!" sigaw ko habang tinatahak ang boarding gate. "Miss, bawal po kayong pumasok dyan. Wala po kayong ticket." Pigil sa akin ng isang security guard. "Pakiusap, kinuha nila ang kapatid ko, iligtas niyo kami." Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong departure area. Sa malayo, nakita ko sila. Si Tita Miranda, nakasuot ng puting tragedy fustani, mukhang isang anghel, pero ang puso ay mas itim pa sa uling. Katabi niya ang mag-asawang dayuhan na humihila sa umiiyak na si Mayumi. "Ate! Ate Sandra!" Ang boses ng kapatid ko ay parang isang kislap ng kidlat na tumama sa aking puso. "Huwag kang lalapit, Sandra!" harang ni Miranda nang makita niya ako. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. "Security! Ilayo niyo ang squatter na yan. Sinisira niya ang katahimikan ng lugar na ito." Lumapit ang mga guard sa akin, pero bago nila ako tuluyang mahawakan, isang baritonong boses ang nagpatigil sa lahat. "Sandali lang." Si Attorney Isidro, kasama niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa. Namumula ang mga mata sa galit. Si Elena, ang dating sekretary ni Miranda, na tinrato niya na parang basahan sa loob ng maraming taon. "Attorney Isidro? Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Miranda. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. "Ibig sabihin nito ay tapos na ang laro mo, Miranda. Madiin na," sabi ni attorney. Inabot niya sa mga opisyal ng airport at sa social worker na kasama nila ang isang makapal na folder. "Narito ang mga ebidensya ng suhol na ibinigay mo sa mga corrupt na opisyal para pekein ang guardianship papers ni Isandra. At narito si Elena, ang saksi sa bawat pirma at bawat barya na ipinambili mo
sa kinabukasan ng batang ito. Sinungaling, peke ang mga dokumentong yan, sigaw ni Miranda. Pero ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa takot. Tumingin si Elena kay Miranda ng diretso. Hindi lahat ng tao ay mabibili mo, madam. Akala mo ba makakalimutan ko ang ginawa mo sa nanay ko noong kailangan namin ng tulong? Ngayon, karma na ang naniningil sa'yo. Naging mabilis ang mga pangyayari. Ang social worker na kasama nila ay agad na binawi ang hawak kay Mayumi. Ang mga pulis ng airport ay nagsimulang lumapit kay Miranda. Ate, tumakbo si Mayumi patungo sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Halos hindi ako makahinga sa tindi ng emosyon. Ang amoy ng buhok niya, ang init ng maliit niyang katawan. Ito ang tahanan ko. Ito ang paraiso ko. Narito na si Ate Mayumi. Hindi na tayo magkakahiwalay. Bulong ko habang humahagulgol. Habang nagaganap ang lahat, biglang dumagundong ang langit sa labas. Isang malakas na bagyo ang biglang bumuhos, tila nakikiramay sa galit ng kalikasan. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Miranda na nasa sahig ay umilaw. Isang tawag mula sa kanyang resort sa San Mateo. Dahil sa sobrang katahimikan ng paligid, narinig ng lahat ang boses sa kabilang linya. Madam, gumuho po ang buong wing ng resort. Ang sementong tinipid natin ay hindi kinaya ang malakas na ulan. Pumabaha na po ng putik sa loob. Napaupo si Miranda sa sahig. Ang kanyang puting damit ay nadumihan na rin ng putik mula sa aking mga paa. Ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng isang sandali. Karma. Isang malakas at madilim na baha ng karma na tumangay sa lahat ng kanyang itinayo sa ibabaw ng luha ng iba. Sandra, tawag sa akin ni Attorney Isidro. Kailangan nating bumalik. Si Rocco, nasa ospital siya. Ang kagalakan ko ay biglang napalitan ng matinding kaba. Naalala ko ang huling sulyap ko kay Rocco habang hinarap niya ang mga tauhan ni Miranda. Ang kanyang sakripisyo. Bit-bit si Mayumi, mabilis kaming lumabas ng airport. Ang ulan ay napakalakas. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi ng mundong ito. Sa bawat patak ng ulan, ang tanging dalangin ko ay wag sanang bawiin ng langit ang taong nagturo sa akin kung paano muling magmahal at magtiwala. Nakarating kami sa ospital ng madaling araw. Sa loob ng puting silid, nakita ko si Rocco. Maraming benda sa kanyang ulo at braso. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, pero buhay siya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata nang marinig ang aking mga yabag. Nang makita niya kaming dalawa ni Mayumi na magkahawak kamay, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagawa mo, bulong niya. Nagawa natin, Rocco. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Salamat sa hindi pagsuko sa amin. Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa mga ulap, nagbibigay ng bagong liwanag sa San Mateo. Ang resort ni Miranda ay tila naging isang libingan ng mga pangarap na itinayo sa maling paraan, habang ang aking maliit na bodega ay nananatiling nakatayo. Ang bukal ay patuloy na bumubulwak, malinaw, mainit, at puno ng buhay. Ang bagyo ay tapos na. Pero ang laban para sa tunay na kapayapaan ay nagsisimula pa lang. Tapos na ang lahat, Sandra. Kung wala akong bukas, dapat wala ka rin. Ang sigaw na yon ay hindi na galing sa isang makapangyarihang donya. Iyon ay boses ng isang sugatang hayop na wala ng matakbuhan. Nakatayo ako sa harap ng aming munting paraiso, hawak ang kamay ni Mayumi. Sa harap namin, sa gitna ng maputik na daan na sinira ng bagyo, ay ang sasakyan ni Tita Miranda. Nakabaon ang mga gulong nito sa malalim na putik, tila pati ang lupa ay tumatangging paalisin siya. Bumaba si Miranda mula sa sasakyan. Wala na ang kanyang magagarang alahas. Ang kanyang puting damit ay punit-punit at puno ng dumi ng kalsada. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata
Ang mga matang dati ay puno ng panghahamak, ngayon ay puno na lamang ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. May hawak siyang isang bote ng gas at isang lighter. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na humahakbang patungo sa main pool ng bukal. Dito nagsimula ang lahat. Halakhak niya, isang tawang nakakapanindig balahibo dahil sa sobrang pait. Ang lupang ito, ang tubig na ito ang pumatay sa kapatid ko. Ito ang pumatay sa dangal ko. Kung hindi ko ito makukuha, susunugin ko ang bawat patak ng pag-asa mo. Hahakbang na sana si Rocco para harangin siya, kahit na may benda pa ang kanyang balikat at hirap sa paglakad. Pero pinigilan ko siya. Pinisil ko ang kamay ni Mayumi at binitawan ito ng dahan-dahan. Sandra, huwag. Delikado siya. Babala ni Rocco. Hayaan mo ako, Rocco. Mahina kong sagot. Kailangan itong matapos sa pagitan namin. Naglakad ako pasulong. Hindi ako natatakot. Ang bawat hakbang ko sa putik ay matatag. Ang init ng bukal sa likuran ko ay tila nagbibigay sa akin ng kalasag na hindi kayang tumpukin ng anumang apoy. Huminto ako ilang metro bago makalapit kay Miranda. Tita, itigil niyo na yan. Tignan niyo ang sarili niyo. Tignan niyo kung ano ang ginawa sa inyo ng galit at kasakiman. Hindi niyo ba napapansin? Habang sinusubukan niyo kaming lunurin sa putik, kayo ang dahan-dahang nalulubog. Tumahimik ka! Sigaw niya, tapawa siya. Itinutok ang lighter na bote. Wala kang alam. Ako ang nararapat dito. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nagpalaki ng kumpanya. Habang ang tatay mo at ang lolo mo ay nangarap lang sa putikang ito. Pero sa putikang ito, may buhay. Seryoso kong sabi. Sa resort nyo nagawa sa ginto at semento, kamatayan ang ina ninyo dahil itinayo nyo iyon sa kasinungalingan. Tita, tignan nyo ang resort nyo sa kabilang burol. Wala na. Tinangay na ng ulan ang lahat ng pinaghirapan nyo. Pero tignan nyo itong bodega ko. Nasunog na, nilason na, binagyo na. Pero narito pa rin. Tumigil si Miranda. Lumingon siya sa kabilang burol kung nasaan ang guho ng kanyang imperyo. Ang kanyang balikat ay biglang bumagsak. Ang apoy sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng mga luha ng matinding pagsisisi. Wala na. Bulong niya. Wala na ang lahat sa akin. Nabitawan niya ang bote ng gas. Gumulong ito sa putik, hindi sumiklab. Ang lighter ay nahulog din mula sa kanyang nanghihinang mga daliri. Napaluhod siya sa gitna ng daan, humahagulgol habang ang ulan ay nagsisimula, muling pumatak ng mahina. Nilapitan ko siya. Kinuha ko ang aking daladalang kumot. Ang kumot na dati ay inapakan ng kanyang mga pulis at ibinalot ko ito sa kanyang nanginginig na mga balikat. Tumingala siya sa akin, gulat na gulat. Bakit? Bakit mo ito ginagawa pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Dapat ay hinahayaan mo akong mamatay dito. Tiningnan ko siya ng may halong awa. Dahil kung gagantihan ko kayo ng parehong kasamaan, ano ang ipapakita ko kay Mayumi? Ano ang ituturo ko sa kanya tungkol sa pamilya? Tita, ang patawad ay hindi para sa inyo. Ang patawad ay para sa akin. Para tuluyan na akong makalaya sa anino nyo. Dumating ang mga pulis, kasama si Attorney Isidro. Walang laban na sumama si Miranda. Habang isinasakay siya sa patrol car, nakita ko ang huling sulyap niya sa bukal. Hindi na ito tingin ng kasakiman. Ito ay tingin ng isang taong sa wakas ay natutong mahiya sa harap ng katotohanan. Nabalot ng katahimikan ang buong San Mateo. Ang tunog lang ng agos ng bukal ang maririnig. Tila isang himig na naglilinis sa bawat sulok ng aming lupain. Lumapit sa akin si Rocco. Inakbayan ako ng dahan-dahan. Si Mayumi naman ay yumakap sa aking baywang. Tapos na ba, ate? Tanong ng kapatid ko. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang sariwang hangin pagkatapos ng bagyo. Oo, bunso. Tapos na ang bago.
Magsisimula na ang bukas natin. Tumingin ako kay Rocco. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala ka ng truck. Wala ka ng mga makina. Ngumiti siya. Ang pinakamatamis at pinakatotoong ng ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Mayroon akong 2 kamay, Sandra, at mayroon akong ikaw. Yun ang pinakamagandang pundasyon para sa anumang itatayo natin. Tumingala kaming 3 sa langit. Ang huling ulap ng bago ay tuluyan ng napawi. Nag-iiwan ng isang makulay na bahaghari na nakabalantok sa ibabaw ng aming tahanan. Ang lupang ito ay hindi na lupa ng pait. Ito ay lupa ng pag-asa. At ang bukal na ito, hindi na ito lihim. Ito ay daluyan ng paghilom para sa lahat. 3 taon na ang lumipas. Sa bawat pagmulat ng aking mga mata sa umaga, hindi na amoy amag at kalawang ang sumasalubong sa akin. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita at ang sariwang amoy ng mga halamang gamot na nakatanim sa paligid ng aming tahanan. Ang tunog ng agos ng bukal ay nananatiling himig na nagpapaalala sa akin na ang buhay, kahit gaano pa subukang harangan, ay laging makakahanap ng daan para dumaloy. Ang dating bodega na gawa sa kinakalawang na yero ay wala na. Sa kinalalagyan nito ngayon ay nakatayo ang Magsino Healing Sanctuary. Hindi ito isang magarbo at mapagmataas na resort na katulad ng binalak noon ni Miranda. Ito ay isang tahanan na gawa sa kahoy, bato at malalawak na bintana na hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Dito, ang mga tao ay hindi lamang pumupunta para maligo sa mainit na tubig. Pumupunta sila para sa Ate Sandra's Herbal Soap at ang aming bottled mineral spring water na kinikilala na ngayon sa buong lalawigan. Ang bawat bote at bawat bar ng sabon na lumalabas sa aming munting pabrika ay simbolo ng aking pagsisikap na tumayo sa sarili kong mga paa. Ate Sandra, tingnan mo ito. Napalingon ako sa isang dalagita na tumatakbo patungo sa akin. Si Mayumi. 15 taon na siya ngayon. Matangkad, malusog, at may mga matang nagniningning sa talino at saya. Hawak niya ang kanyang report card mula sa isang prestihiyosong paaralan sa bayan. Honorable mention ako, ate, at tinanggap din ang application ko para sa summer leadership camp. Masayang balita niya habang yumayakap sa aking baywang. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ipinagmamalaki kita, bunso. Sabi ko sa'yo, walang pangarap na masyadong mataas para sa taong marunong lumaban ng tapat. Sa malayo, nakita ko si Rocco. Hindi na siya ang foreman na madungis at laging galit sa mundo. Siya na ngayon ang head engineer ng aming sanctuary at ang aking katuwang sa pagpapalaki ng negosyo. Bagamat na ibenta niya ang lahat noon, ngayon ay mas marami pa siyang naipatayo. Hindi lang mga gusali, kundi ang tiwala ng mga tao sa kanya. Naglakad siya lapit sa amin. Bitbit ang isang basket ng mga sariwang prutas mula sa aming garden. Ang kanyang mga peklat sa likod ay naroon pa rin. Pero hindi na ito marka ng kahihiyan. Ito na ang kanyang mga medalya ng katapangan. Masyado ka na namang nagtatrabaho, Sandra. Punan niya habang pinupunasan ang noo ko gamit ang kanyang panyo. Ang kanyang hipo ay nananatiling banayad at puno ng paggalang. Magpahinga ka naman. Hayaan mo muna ang mga tauhan ang gumawa niyan. Alam mo naman ako, Rocco. Ngiti ko sa kanya. Hindi ako sanay na nakaupo lang. Ang lupang ito ang nagligtas sa akin. Kaya gusto kong ako mismo ang mag-alaga sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit lahat tayo ay narito. Sagot niya. At nakita ko sa kanyang mga mata ang lalim ng pagmamahal na hindi kailanman kailangang bigkasin. Dahil sa katatagan mo, tumingin ako sa direksyon ng kabilang burol kung nasaan ang dating resort ni Miranda. Ngayon, ang lugar na yon ay isa ng rehabilitation center na pinapatakbo ng gobyerno. Tungkol naman kay Tita Miranda, balita ko ay nasa loob pa rin siya ng pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Ang huling narinig ko,
paulit-ulit lang niyang binabanggit ang tungkol sa mga gintong naging putik. Hindi ko na siya kinamumuhian. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa tabi ng kalsada. Nakahinga ako ng malalim. Ang tagumpay ko ay hindi nasusukat sa dami ng perang nasa bangko, kundi sa katotohanang bawat gabi ay natutulog akong mahimbing kasama ang aking kapatid sa ilalim ng bubong na walang sino mang makakapagtanggal sa amin. Natutunan ko na ang tunay na paghilom ay hindi lamang nangyayari sa balat o sa mga buto. Ito ay nangyayari sa puso. Ang suwisong tubig na bumubulwak mula sa lupa ay tila isang metapora ng aking pagkatao. Pwedeng takpan, pwedeng lasunin, pwedeng sunugin ang paligid. Pero ang init at ang linis ng katotohanan ay laging lalabas sa tamang panahon. Ate, tara na sa loob. Nakahanda na ang hapunan. Tawag ni Mayumi mula sa pintuan ng aming bahay. Darating na, sagot ko. Tumingin muli ako sa langit. Ang araw ay nagbabanaag na ng kulay rosas at kahel, nagbibigay ng isang mainit na yakap sa buong San Mateo. Wala na ang bagyo, wala na ang dilim. Hawak ang kamay ni Rocco sa aking kaliwa at ang pangarap ni Mayumi sa aking kanan. Naglakad ako papasok sa aming tahanan. Isang tahanang itinayo sa ibabaw ng katapatan, dinilig ng pawis ng sakripisyo at pinatibay ng wagas na pag-ibig. Dito, sa wakas, ay nahanap ko ang aking kapayapaan. Ako si Ice Sandra Magsino at ang aking kwento ay hindi na kwento ng isang batang muling iniwan sa ulan, kundi kwento ng isang babaeng naging ulan na nagbigay buhay sa isang tuyot na lupain.